Alam niyo po, ang ganda po ng topic ko ngayon kasi tugmang-tugma sa topic ni Jem. Nakakatuwa po. Kasi ang topic ko ngayon, the golden rule. So, sino po ba yung nakakaalam sa atin dito ng golden rule? Lahat po ba tayo alam? O sino na lang hindi nakakaalam? O yun. Para dun sa hindi nakakaalam na si Jem, yung golden rule po is, do not do unto others what you do not want others do unto you. Diba? Meron po dito nakalagay po sa Matthew chapter 7 verse 1 to 2. Huwag kayong humatol nang hindi kayo mahatulan, sapagkat hahatulan kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Di ba madalas po sa atin talaga, hindi natin maiiwasan ng mga husga ng tao. Minsan, pag may nakikita nga tayo, bawa, naka-sleeveless na babae. Ganda. Biglang tinaas yung kamay. Ay, ang itim ng kilikili. Tapos, kikwento mo sa iba, sabihin mo, uy, ang itim ng kilikili no, nung gandang babae, pero ang itim ng kilikili. Tapos yung katabi mo, magugulat ka, nakaganon. Hindi mo alam, sabi ka ng sabi, ang itim ng kilikili nung isang tao, yun pala, yung kilikili mo, yung mabaho. Di ba? Sabi tayo ng sabi ng masama sa iba, pero hindi natin nakikita yung kasamaan natin. Buti pa yung maitim na kilikili, pagka nag-t-shirt ka, pwedeng takpan. Eh, ang mabahong kilikili, kahit takpan mo, umaalingasaw, di ba? Mas matindi. So, ganun po tayo. Pagka po, isipin po natin na pag may nasasabi tayo, nag-judge tayo ng ibang tao, pwedeng bumalik sa atin, doble o triple. Alam niyo po, based po dun sa personal experience ko. Kasi yung buhay ko po dati talaga, ibang-iba sa buhay ko ngayon. Masasabi ko talaga na ibang-iba. Meron po kaming katulong dati. May 5 siyang anak. Parang every month na lang, lalapit siya, tapos sasabihin niya, may sakit yung anak ko. Hihingi ng advance. Tapos lagi kong sinasabi sa nanay ko, Mami, manggagancho na yan eh. Sabi ko, hindi na tama yung ginagawa niya. Lagi na lang may sakit yung anak niya. Alam niyo po, after ilang years, naranasan ko, nagkaroon ako ng anak. Hindi lang isa, magkasunod 2. Dumating po sa point na yung anak ko, nagkasakit, sunod-sunod. Imagine niyo yun. At ang mahirap pa, wala akong malapitan na kamag-anak. Alam niyo po, nung time na yun, hindi ko kakilala si Ate Blessy. Pero sa hiya ko, kailangan gumaling yung anak ko. Kailangan humingi ako ng tulong sa iba. Binalik sa akin ni Lord. Marami pong humatol sa akin noon. Sabi, ang kapal naman ng mukha niyan. Hindi naman kilala yung tao. Lalapit-lapit. Di ba po, parang ang sakit pala, hindi lang isang tao ang nagsabi sa akin, kundi marami. Kasi sa church po yun eh. Tapos nung lumapit ako kay Ate Bless, sabi ko, nagmamakaawa ko kasi kailangan talaga ng nebulizer ng anak ko. Sabi kong ganun. After pa ng isa, nasundan pa. After ng pneumonia ni Fame, nagkaroon naman siya ng giardiasis. Alam niyo po, isa po sa tumulong din sa amin, yung tagapag-alaga ni Fame. Na iniisip ko dati, yung katulong namin, ganun ko na lang husgahan na manggagancho. Ngayong naranasan ko, pwede pala talagang mangyari na sunod-sunod na magkasakit yung bata. Sabi ko, sino pala ako para manghusga? Ngayon naramdaman ko, hindi lang doble, triple pala ng sakit. Dahil mahirap yun sa pagkatao mo na tinatapak-tapakan ka. Isa pa po, meron pa pong instance. May kakilala ako. Friend namin siya sa school. Galit siya dun sa friend ko. Tapos sinasabi niya, alam mo, naiinis ako dyan. Kasing arte-arte niyan. Friend ko yon. Sinabi ko dun sa friend ko, uy, naiinis daw sa'yo si ganun. Tapos ako, nakaramdam din ng inis. Kasi yung friend ko, mas kilala ko kaysa sa'yo eh. Alam niyo po, ang bumalik sa kanya, dun sa tao na yon, lahat kaming buong barkada galit sa kanya. Di ba? Hindi lang isa yung bumalik, kundi 5 kami. 5 kaming nagagalit sa kanya. Ganun po. Di ba yun? Pag galit yung binato natin, galit din yung babalik sa atin. Higit pa dun sa inaasahan natin. Pero paano kung yung binabato mo naman kabutihan? Di ba? Malamang dobleng kabutihan din ang babalik sa'yo. Sige nga po, subukan natin ngitian yung katabi natin. O diba?
Pag nginitian natin yung katabi natin, anong babalik sa atin? Di ba ngiti rin? Try mong simangutan yung katabi mo, kung hindi simangot din ang ibabalik niyan sa'yo. Di ba po? Dito sa JA1 naniniwala tayo na pag nagbato ka ng blessing, dobling blessing din ang babalik sa'yo. So di ba po, hindi po ba maganda na blessing yung binabato natin at blessing ang matatanggap natin? Hindi yung galit ng galit ang binabato natin dahil galit at galit din ang babalik sa atin. Mas mahirap pa na pag si Lord ang nag-judge sa'yo dahil mas mahirap pa sa pinagdadaan ng tao yung pagdadaanan mo. Ang blessing po, hindi po ako sa puro material lang. Kasi ang blessing pwede rin pong sa words. Di ba minsan pag nakakarinig tayo ng preach, ay na-bless ako dun sa preach na yon. Parang once na magsabi tayo ng mabuting salita sa kapwa natin, mabuti din po yung babalik sa atin. Halimbawa na lang, may problema yung tao. Ganyan. Kahit napakasama ng ugali niya, biglang nag-open sa'yo. Ganito, meron akong problema. Sinaktan ako ng asawa ko, ganyan-ganyan. Tapos malalaman mo na kaya pala yung mood niya, ganun, dahil may pinagdadaanan siya. Tapos nag-advise ka ng maganda. Alam niyo yung tao na yun, pwede niyang sabihin sa ibang tao na, napakabait talaga ng tao na yun. Dahil sa kanya, na-bless ako. Dahil sa kanya, may nabago sa sarili ko. Di ba ang ganda nun, maririnig ko pag dadaan ka pa lang. Uy, sabi ni ganito, ang bait mo daw. O di ba? Ang ganda nung balik sa'yo. So, mas masarap po talaga na mabuhay tayo ng punong-puno ng blessing, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng lahat ng tao na makikita natin, ngingitian tayo, kasi palangiti tayo. Hindi yung pagdadaan tayo, iiwas na yung mga tao, kasi nakasimangot ka na. Yung mundo parang babagsak na sa'yo. Ang balik nun sa'yo, di ba po ang pangit? Kaya, mas maganda po na matuto tayong isa pa po pala, minsan din kasi sa church, may mga tao din na, kahit hindi po sa church minsan sa labas, pag nakakita ng mayaman, pag pa ng upuan, yan, dito ka, upo ka dito. Pero pag taong grasa yung pumasok, huwag nang papasukin yan kasi magnanakaw lang yan. Sino tayo para manghusga? Si Lord lang yung may karapatang manghusga sa atin. Malay mo yung basurero na yun, balang araw maging negosyante, maging Henry C. Si Henry C. dati tagatinda lang ng sapatos, ngayon may-ari na ng buong SM. Diba, hindi natin alam na pwedeng maging buhay natin yung buhay niya pag pinalo tayo ni Lord. Kaya po, hanggat maaari, iwas-iwasan natin yung panghuhusga ng tao dahil malaking-malaki ang pwedeng ibalik po nun sa atin. Yun lang po.